2:00 ng madaling araw, January 3, 2026. Isang madilim na gabi sa Caracas, Venezuela. Habang ang mundo ay nakatuon ang pansin sa politika, isang grupo ng mga anino ang dahang-dahang gumagalaw sa paligid ng palasyo. Walang putok ng baril, walang pagsabog, walang bakas. Sa isang iglap, ang pinakamakapangyarihang tao sa Venezuela na si Nicolas Maduro kasama ang kanyang asawa ay wala na sa kanilang higaan. Kinuha na ng Amerika. Yes! Paano ito nangyari? Sino ang sekretong gumawa nito? Walang iba, sila ang US Delta Force, ang pinakamalupit at pinakasekretong unit ng militar sa buong mundo. Panoorin ang buong video dahil malalaman nyo kung paano nakalusot ang mga Amerikano sa pinakamahigpit na seguridad sa Venezuela. Tara, simulan na natin. Ang Delta Force o kilala rin bilang The Unit ay hindi katulad ng mga regular na sundalo na nakikita nyo sa parada. Sila ang mga tinatawag na Tier 1 operators. Ibig sabihin, sila ang pinili sa mga pinili. Oo, ang kanilang training ay idinisenyo para sa mga misyong tila imposible. At sa kaso ni Nicolas Maduro, ang misyon ay hindi lang basta pagpatay, kundi ang pagkuha sa kanya ng buhay. Pero paano ba nagsimula ang lahat? Paano nakuha si Maduro at ang kanyang asawa? Bago pa man lumapag ang mga sapatos sa lupa, ang Delta Force ay gumugol na ng maraming buwan sa pagmamanman. Hindi lang ito basta pagtingin sa mapa. Ginamitan nila ito ng tinatawag na signals intelligence. Ibig sabihin, bawat tawag sa cellphone, bawat mensahe sa radyo, at bawat electronic signal na lumalabas sa palasyo ni Maduro ay binabantayan ng Amerika. Alam nila kung anong oras natutulog si Maduro, anong kwarto siya naroon, at kung ilang hakbang ang layo ng pinakamalapit na bodyguard. Ang ganitong level ng kaalaman ang unang alas ng Delta Force. Kapag alam mo ang galaw ng kalaban, kalahati na ng laban ang panalo mo. Ngayon, ito na, nag-oras na ng pag-atake. 2:00 ng madaling araw, January 3, 2026. Ang unang taktika na ginamit nila ay ang electronic blackout. Sa oras na magsimula ang operasyon, ang lahat ng radar, internet, at komunikasyon sa paligid ng target area ay biglang namatay. Oo, ito ang tinatawag na electronic jamming. Hindi ito aksidente. Ito ay para masiguro na hindi makakatawag ng saklolo ang mga tauhan ni Maduro. Isipin nyo, biglang nag-dark ang screen ng mga radar ng Venezuela. Walang signal ang mga radyo. Ang mga sundalong Venezuelan sa labas ng gate ay biglang naging bulag at bingi. Sa sandaling iyon, ang Delta Force ay pumasok na gamit ang mga stealth helicopters. Ang mga helicopter na ito ay espesyal. Hindi sila naririnig hanggat hindi sila nasa itaas mo na mismo. Ang tunog nila ay parang bulong lang ng hangin. Yes, mga kahistoryador. Kaya dito na papasok ang insertion phase. Ang Delta Force ay hindi bumaba sa main gate. Hindi sila kumatok. Gumamit sila ng mga fast rope techniques mula sa helicopter papunta sa bubong ng kuta ni Maduro. Ang bawat operator ay may suot na night vision goggles na nagkakahalaga ng milyong piso. Para sa kanila, ang madilim na gabi ay kasing liwanag ng umaga, habang ang mga bodyguard ni Maduro ay nangangapa sa dilim. Ang bentahe sa paningin ay isa sa pinakamahalagang taktika ng Delta Force. Kapag nakakakita ka sa dilim at ang kalaban mo ay hindi, ikaw ang lamang. Ang pagpasok sa loob ng gusali ay ginamitan ng surgical precision. Hindi sila basta-basta nagpapaputok ng baril. Ang bawat putok, kung meron man, ay gamit ang mga suppressors o silencers. Ang layunin ay hindi ang pumatay ng maraming tao, kundi ang makarating kay Maduro ng mabilis hanggat maaari. Ang bawat kwarto ay nililinis nila sa loob lang ng ilang segundo. Ginamitan nila ito ng flashbangs
o mga granada na hindi pumuputok para pumatay, kundi para bumulag at bumingi sa sinumang nasa loob ng kwarto. Sa loob ng 3 hanggang 5 segundo ng pagkalito ng mga bodyguard, ang Delta Force ay nakalagpas na. Nang marating nila ang kwarto ni Maduro, hindi ito parang sa pelikula na may mahabang usapan. Ito ay mabilis at brutal na kahusayan. Ayon sa mga report, si Maduro at ang kanyang asawang Cecilia Flores ay nagulat na lamang nang makakita ng mga laser na nakatutok sa kanilang dibdib. Walang pagkakataon na lumaban. Ang Delta Force ay sinanay sa close quarters battle. Alam nila kung paano i-disarm ang isang tao sa isang iglap. Sa puntong ito, ang psikolohikal na epekto ay malaki. Ang makita ang mga anino na biglang lumitaw sa loob ng iyong kwarto na may mga high-tech na gamit at malamig na tingin ay sapat na para mawalan ng loob ang kahit sinong diktador. Ang sumunod na hakbang ay ang secure and identify. Hindi pwedeng magkamali. Kailangan nilang masiguro na ang taong hawak nila ay si Maduro nga. Gumamit sila ng biometric scanners on the spot. Isang mabilis na scan sa mata o fingerprint at kumpirmado na sa headquarters sa US na hawak na nila ang target. Matapos nito, agad nilang pinosasan si Maduro at Cecilia Flores. Ngunit hindi doon nagtatapos ang misyon. Ang pagkuha sa target ay kalahati lang. Ang paglabas ng buhay ang mas mahirap na bahagi. Ito ang tinatawag na extraction phase, mga kahistoryador. Habang hawak nila si Maduro, ang buong puwersa ng Venezuela ay nagsisimula ng magising at mapansin na may mali. Pero dito lumabas ang pagiging matinik ng Delta Force. Habang ang mga sundalo ni Maduro ay nagtatakbuhan papunta sa palasyo, ang Delta Force ay mayroon ng nakaabang na mga sasakyang panghimpapawid sa isang itinakdang extraction point. Ang koordinasyon ay perpekto. Ang bawat segundo ay bilang. Kung mahuhuli sila ng kahit 1 minuto, maaari silang mapalibutan ng buong hukbo ng Venezuela. Kaya naman ginamit ng Delta Force ang tinatawag na diversionary tactics. Habang inilalabas si Maduro, may mga pagsabog sa ibang bahagi ng lungsod na ginawa ng iba pang units para makuha ang atensyon ng militar ng Venezuela. Akala ng mga Venezuelan may malaking atake sa ibang lugar, kaya doon sila nagpunta. Samantala, ang team na may dala kay Maduro ay tahimik na nakasakay na sa kanilang extraction craft. Ito ang taktikang panlilinlang. Ang Delta Force ay hindi lang malakas ang katawan, matalino rin silang maglaro sa isip ng kalaban. Ang pakikitungo nila kay Cecilia Flores, ang asawa ni Maduro, ay bahagi rin ng kanilang taktika. Sa mga ganitong operasyon, ang sensitive site exploitation ay ginagawa rin. Ibig sabihin, habang kinukuha ang mga tao, kinukuha rin nila ang mga computer, cellphone at mga dokumento na maaring maglaman ng mahalagang impormasyon. Ang Delta Force ay hindi lang mga mandirigma, sila rin ay mga intelligence collectors. Ang bawat papel na nakuha nila sa kwarto ni Maduro ay maaring ginto sa mga mata ng mga analyst sa Washington. Yes, mga kahistoryador. Marami ang nagtatanong, paano sila nakalampas sa mga radar at anti-aircraft missiles ng Venezuela na gawa ng Russia? Ang sagot ay low altitude flight. Ang mga pilots na nagdadala sa Delta Force ay ang 160th Special Operations Aviation Regiment o ang Night Stalkers. Sila ang pinakamagaling na pilot sa mundo. Kaya nilang paliparin ang helicopter sa pagitan ng mga gusali at napakalapit sa lupa para hindi sila makita ng radar. Ang pagsasama ng Delta Force at Night Stalkers ay ang pinaka-nakamamatay na kombinasyon sa kasaysayan ng militar. Isipin nyo ang tensyon. Ang bawat operator ay alam ang kanilang gagawin nang hindi na kailangan pang mag-usap. Ginamit nila ang hand signals. Ang bawat galaw ay parang isang sayaw na matagal nang prinaktis. Walang sumisigaw.
walang nagpapanik. Kung may isang bodyguard na humarang, itutumba nila ito ng mabilis at tahimik gamit ang hand-to-hand combat o kaya ay suppress firearms. Ang kanilang focus ay 100% sa target. Ang ganitong level ng concentration ay bunga ng high-stress conditioning kung saan sinasanay silang mag-isip ng malinaw kahit na may mga pagsabog sa paligid nila. Ngayon, bakit dinukot si Maduro? Ang pagkuha sa kanya ng buhay ay mas mahirap kaysa sa pagpatay sa kanya. Ang pagpatay ay madali. Pwede kang gumamit ng drone o missile. Pero ang pagkuha ng buhay ay nangangailangan ng Delta Force. Kailangan nilang kontrolin ang target, protektahan ito mula sa sarili nitong mga bodyguard at ilabas siya sa teritoryo ng kalaban. Ang operasyong ito ay nagpakita na ang US ay may kakayahang baguhin ang gobyerno ng isang bansa nang hindi naglulunsad ng isang buong gyera. Ito ay precision warfare. Sa aspeto ng kagamitan, ang Delta Force ay gumagamit ng mga baril na tulad ng HK-416 na kilala sa pagiging matibay at tumpak. Pero hindi ang baril ang nagpapanalo sa kanila, kundi ang tao sa likod nito. Ang bawat miyembro ng Delta ay dumadaan sa selection process kung saan 90% ng mga sumasali ay nag-out. Ang mga natitira ay ang mga taong may kakaibang tibay ng loob at talino. Sila ang mga taong may kakayahang manatiling kalmado habang ang lahat sa paligid nila ay nagkakagulo na. Mga kahistoryador, ang epekto nito sa buong mundo ay malaki. Sa modernong panahon, ang teknolohiya at ang tamang pagsasanay ay mas mahalaga kaysa sa dami ng sundalo. Ang Venezuela ay may malaking hukbo pero hindi nila napigilan ang isang maliit na team ng Delta Force. Mga kahistoryador, dapat bang magkaroon din tayo ng Delta Force dito sa Pilipinas? Ano ang masasabi nyo dito? I-comment sa ibaba para malaman din namin. Maraming salamat!